Good morning. This is Kim Carlos. Welcome to Online Network Marketing for Pinoys. Today, ang gusto ko ituro yung kung paano ka hindi maiinjan. Okay? Kasi madalas, marami nagtatanong sa akin. Sabihin nila, marami sila na-i-invite, pero pagdating sa araw ng date na schedule nila, hindi bigla lang silang hindi sinisipot. Okay? So, ang mga posibleng dahilan nun ay pwedeng hindi mo na lock sked ng maayos yung prospect mo, or pwede ring hindi naman talaga interested yung prospect mo. Okay? So, ang tuturo ko ngayon kung paano yung 9 steps kung paano ma-lock sked ang prospect. Okay? Okay na. Step 1 is know your schedule. Okay, so Sunday pa lang, dapat alam mo, nagpaplano ka na ng week mo. So, advisable na meron ka dapat planner. Tapos, Sunday pa lang, ititingnan mo na doon kung ano yung mga araw na available ka. Kasi syempre, kung yung part-time ka, meron kang work pa or school, tapos after nun, saka ka palang pwedeng mag-schedule. So, tingnan mo kung ano yung araw na pwedeng available ka. Tapos, ang pinakamaganda, at least 2 araw, mas advisable yon. Okay? Na free ka. Step 2, yung give 2 dates. Okay? So, pag nagtatanong ka sa prospect mo ng schedule, huwag mong sasabihin na kailan ka magiging free. So, never yan magiging free. Okay? So, magbigay ka ng 2 dates, sabihin mo, example, Tuesday, Friday. Sabihin mo, pwede ka ba ng Tuesday or Friday? Lagi ka magbigay ng 2 options. Ang tawag sa principle na yun is yes or yes. Kasi, hindi siya pwedeng tumanggi or mas mababa yung chance na tumanggi. Kasi nga, nagbigay ka ng 2 option, tapos wala ka naman sa option na yun na no. Okay? Na step 3 is give 2 time slots. So, kunyari, napag-decide na niya na Friday, kunyari, ang date na gusto niya, na available siya. Sa Friday, tanong mo naman kung anong time ka available nun. At saka yung presenter mo. Kunyari, bago ka pa lang. So, dapat alam mo rin yung schedule ng presenter mo. So, tatanong mo kung available ba siya na, kunyari, 5 p.m. or 7 p.m. Nagtatanong ko lagi. Okay? So, don't give a no option. Okay? Step 4 naman is set a venue. So, kung one-on-one ng presentation nyo, madalas dapat doon sa lugar na tahimik. Ang madalas na pinipili ng mga tao is coffee shops. Pero kung group presentation naman, kung isasalang mo lang siya doon sa isang group presentation, sabihin mo yung yung venue nung ang group presentation na yon. Okay? Step 5 is summarize. So, iuulit mo lang sa kanya yung mga napag-usapan nyo. So, let's say, so ibig kong sabihin, ang meeting natin is Friday, 7 p.m. sa ganitong lugar. Okay? So, para maalala niya lahat, ma-recall niya. Tapos, step 6 is put it in your planner. Tsaka sa planner ng sa prospect mo. Sabihin mo sa kanya na sige, ilalagay ko na yun sa planner ko. Pakita mo, mas maganda, pinapakita mo rin sa kanya yung mismong planner na sinusulatan mo. Tapos sabihin mo rin na sulat din niya sa planner niya. Para sa ganun, talagang magkaroon ng commitment. Okay? Step 7 is build up your presenter. Kung bago ka pa lang, hindi ka pa marunong mag-present, or konti pa lang na present mo, nakapag-introduce ka pa lang, i-build up mo. Kasi hindi naman kilala ng kilala ng prospect mo yung magpe-present. So, ikaw lang nakakilala sa kanya. So, para magkaroon ng respect yung guest mo dun sa magpe-present, i-build up mo siya. So, magsabi ka ng mga achievements nun, yung income nun, yung background niya, gano'n. Tapos, step 8 is notify in case of emergency. Ito, nagpapakita to ng posture. Ang gagawin mo, sabihin mo, sige,
In case na nagkaroon ng emergency tas hindi ka pwede sa araw na yon, sabihan mo ko agad ng 1 day before. So, bakit 1 day before? Para ma-schedule ko pa yung iba ko pang meetings. Okay, sabihin mo kasi na marami ka pang meetings na naka-schedule. So, kaya pag nasabi mo agad na maaga, maririsken mo kasi time is valuable sa iyo. Okay, so makikita doon yung posture talaga na ikaw yung nagbibigay ng opportunity sa kanya, hindi yung ikaw yung naghahabol sa kanya. Okay? And step 9 is be 30 minutes early. Okay, bakit kailangan maaga ka? Kasi kailangan doon sa lugar nyo, kayari one-on-one presentation, maganda na i-position mo yung sarili mo na nakatapat sa wall. Okay? Dapat yung prospect mo pag upo niya, nakatapat siya sa wall para walang distraction. Nakafocus lang siya dun sa mismong ipe-present mo. Okay? Tapos bukod pa dun, makakapag set up ka ng venue, makakapag acclimatize ka sa pwedeng mangyari. Okay? Saka kung nauna ka, pwede mong i-build up yung yung presenter mo habang wala pa siya. Okay? So, yun lang. So, I hope na may natutunan ka dito sa 9 steps how to lock prospect. Kung nagustuhan mo to, click the like button below. Share the content. Saka mag-comment ka kung may tanong ka. Okay? Yun lang. Okay.